Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan sa pagtambak ng Minnesota Timberwolves sa OKC Thunder sa kanilang Game 3 matchup ay nagtala si Anthony Edwards ng 30 points, 9 rebounds, and 6 assists. May kasama din niya na 2 steals on 12 of 17 shooting sa field and 5 of 8 shooting naman sa 3-point line. Sa matchup nila ni SGA ay naging dominante siya dito. Kung pagbabasehan natin ang game kanina ay mas magaling talaga si Edwards sa MVP. Subalit kung pagbabasehan natin ang buong season ay majority ang sasabihin pa din ay si SGA ang better overall player, and that is okay. At ito na nga mga kaibigan ang nakakatakot para sa NBA dahil napakabata pa ni Anthony Edwards. He is only 23 years old mga kaibigan at patuloy pa na nag-i-improve. Last year nga ay hindi pa siya ganito kagaling na 3-point shooter at playmaker at malaki nga ang ginaling niya ngayon sa aspeto na ito. Kung hindi siya makalusot sa OKC o kaya naman umabot siya sa NBA Finals at kapusin pa din, it is okay mga kaibigan. Kung titingnan nyo tulad nila LeBron, Giannis, Curry, Jordan, Jokic, KD o kung sino pa man ng mga star sa liga, nagkampiyon nga ito sa mga edad na 26, 27, 28 o 29 years old. Sa edad na 23 years old ay madami sa kanila ang hindi pa nakakaabot sa finals o kahit sa conference finals man lang. Imagine kung magkampiyon nga si Anthony Edwards at ang Minnesota Timberwolves ngayon sa edad niya na 23 years old. Sobrang ahead na nga niya sa mga all-time greats na nabanggit natin. Kung maiiwasan niya mga injury ay tiyak na patuloy pa siya na mag-i-improve dahil sa mindset na meron siya at sipag niya sa pag-ensayo. Kung titingnan natin ang stats ay bawat taon umaangat ang kanyang points per game. Oo, may mga pagkakamali pa siya. Madalas ay hindi kagandahan ng kanyang shooting percentages. And again, that is okay mga kaibigan. Kung titingnan mo nga sila LeBron, Curry, Giannis, Jokic o kung sino pa man sa edad na 23 years old at ikukumpara mo ito sa edad na 28 o 30 years old na sila o pagpatak ng kanilang prime, malaki na ang in-improve nila sa kanilang skill set, overall physique at basketball IQ. So very interesting nga talaga mga kaibigan ang mga susunod na taon ni Anthony Edwards dahil malakas ang chance niya na talagang maging ang best player in the world kapag pumasok na siya sa kanyang prime. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Joel Embiid. Si Embiid nga mga kaibigan ay isa sa mga pinaka-dominant players tuwing healthy siya. Last season nga ay nag-average siya ng almost 35 points, 11 rebounds, and 6 assists per game on 39 games. Ganun pa man, binibigo nga talaga siya ng kanyang tuhod. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa din siya nakakaabante kahit sa conference finals man lang. Ganun pa man, despite the talent and skill set ay hindi nga siya mabenta sa mga fans at isa sa mga dahilan dito ay ang kanyang pag-flop umano o foul baiting kung tawagin ng iba. Isang bagay na kinakaharap ngayon ng kanyang kapwa MVP Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder. Ganun pa man, suportado nga ito ni Joel Embiid mga kaibigan. Ayon sa Sixers teammate ni Embiid, Jared McCain, ay sinabi sa kanya ni Embiid noon na matalino ang foul baiting. It is playing the game smart umano and knowing how to manipulate the game. So ayun nga po mga kaibigan ang pahayag ni Embiid regarding sa foul baiting. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?